sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matang kilig, tungkuling mabanag. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo ng ikalima na linggo sa Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin ngayon sa ating misa ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon man nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't bang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, nagkaroon ng tipan ang Diyos na si Yahweh kay Abraham sa ating unang pagbasa sa aklat ng Henesis. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Juan, pinapahayag ng ating Panginoong Hesus na dumating na siya sa pagtupad ng pangako ng Diyos kay Abraham. Tayo sa buhay natin, ngailangan tayo ng pananalig na may pag-asa sa Diyos na tumutupad ng pangako na tayo ay iligtas at magbuhay na ganap at ikasya siya. Ngunit sa mga sandali na tayo sumuhay sa ating Panginoong Diyos, at dahil sa ating karapukan at kahinaan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ayoy narito upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yun, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang ating tipan, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa, pararamihin ko ang iyong mga inapo
at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi. Sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa at ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, pag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithin niyang kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo, namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming inaalihan ka ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propita, pero sinasabi mong hindi mamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon siyang aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya ay namatay, kaya hindi ng mga propita. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?
Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, yay, walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon nasa Huwebes tayo ng ika-5 na linggo ng Kwaresma o 4 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Hesus Nazareno. At bawat araw po, mayroon po tayong tema at ang tema po natin ngayon ay tungkol sa tipan, covenant. Sa salita ng ating Panginoon, mayroon pong 3 salita sa Hebreo. Ang tipan, Bret, Hamana, Hamas. Pero para sa atin, ang breath ay siyang naangkop. Ito yung tipan ng Panginoong Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob o Israel, at kay Moises. Ito rin ang tipan na ginawa niya kay Noah. Kaya kapag tingnan po natin ang breath na nasalin sa ating Ebanghelyo, dahil ang ating Ebanghelyo nakasulat sa Koine ko na Griego, diatiki. At itong diatiki, sa Latin naman ay tinatawag na pactio o pactum, na kung saan, kuminsan ay nasalin natin sa salitang testamentum. Testamentum, ibig sabihin, dokumento ng kasunduan o ng tipan. Balik po tayo sa tipan. Ang tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham mula sa ating unang pagbasa sa aklat ng Henesis, Kapitulo 18, versikulo 3 hanggang 9, na si Abraham noon ay matanda na, ang kanyang asawa, si Sarah, ay matanda na rin at wala silang anak. Si Abraham ay may anak lang sa alipin at ang anak ni Abraham ay si Ismael. Tapos, nagkaroon siya ng pangako sa Diyos. At itong pangako na mula sa kanya ay itayo o magmula ang isang bayan ng Diyos na kanyang hinirang. Si Abraham na matanda na ay nanalig at siya ay nagtiwala na itong pangako ng Diyos ay matupad. Kaya gumawa siya ng tipan. Kaya hindi na siya Abram. Abram, ibig sabihin, tatay. Abraham, kapag may madagdag po na he at eme, plural na. So, magiging Abraham, ibig sabihin, mga tatay. Siya na ang tatay ng lahat ng mga tatay sapagkat magmula sa kanya ang mga sambayanan o mga bansa na hinirang ng Diyos.
Kaya ang atin pong Salmo 104 ay tungkol rin sa pangako na nasa isip lagi ng may kapal ng Panginoong Diyos ang tipan niya na magpakailanman na nangyari sa panahon ni Abraham, Isaac, Jacobo, Israel ay may isabuhay at may tupad. Natupad nga sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na salita ng Diyos na nagkatawang tao. At ito po ang ating tagpo ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 51 hanggang 59, na kung saan ang ating Panginoon ay tinuligsa, hindi tinatanggap ng mga iskriba at mga parisiyo at mga pinuno ng templo ng bayan ng Israel at doon sa pinuno ng mga templo sa Jerusalem. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na kung sino mang manatili o mamuhay at manatili sa pagsabuhay ng kanyang tinuturo ay mabuhay magpakailanman at walang kamatayan. Nagalit itong mga Hudyo at sinasabi na baka inalihan na siya sa demonyo dahil si Abraham, Isaac, mga propita ay namatay. Iba't sinasabi niya, kapag tanggapin ang kanyang mga pag-aaral o mga pagtuturo na ginagawa doon sa templo at isinasabuhay ito yung pagtuturo ng ating Panginoon tungkol sa Ebanghelyo, ay hindi mamatay. Kaya sinasabi nila, dakila ka pa ba kay Abraham? Ano ang akala mo? Ang ating Panginoong Hesus ay nagpatutuo pa rin na siya yung pinangako na Mesiyas o pinapadala. Ang salitang Mesiyas o Mesiah, ibig sabihin pinadala na tagapagligtas ng Israel, pero hindi pa rin tinatanggap. Kaya sinasabi nila na mas dakila ka ba kay Abraham? Kaya ang ating Panginoon sa pilitan, nagsabi na siya na bago pa man si Abraham, sinasabi niya, ako nga. Sa salitang koinoko na Griego, ego imi, na-translate nga dito, ako nga. Ito yung salin sa koinoko na Griego sa lumang salita na Hebreo na makita natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, versikulo 14 at sumusunod. Nung tinanong ni Moises, ano ang pangalan ng Diyos? At sinasabi ng Diyos, ako nga. Sa salita pong Hebreo ay 4 lang po na titik. Yod, He, Wab, He, o Yahweh. At dito na ulit sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 58. Ako nga sa ego imi. Lalo siyang hindi tinanggap. Kaya dumampot na mga bato yung mga Hudyo dahil hindi nga siya matanggap na batuhin sana siya. Nagtago siya doon sa isa sa mga bahagi ng templo at lumabas upang maligtas. Ang Panginoong Diyos ay nagkaroon lagi ng pagpaalaala sa atin na gumawa na siya ng tipan kay Abraham, at yung tipan ni Abraham ay tipan na hindi po nababatay sa kautusan lang. Kasi akala ng mga Hudyo, ang tipan ay nababatay sa tradisyon. Unang tradisyon ay tradisyon ng kautusan o Torah. Pangalawang tradisyon ay tradisyon ng mga turo ng mga propita o nebiim. At ang tradisyon ng mga aklat ng karunungan at panalangin na tinatawag na kitubim. Kala ng mga Hudyo doon lang. Pero nagtuturo ang ating Panginoon iba. Ang tinuturo niya ay tungkol sa Ebanghelyo. Ebanghelyo, mabuting balita. At itong mabuting balita, pinapahayag niya, nakatuparan din sa tinuturo ng mga propita dahil makita po ito sa
aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 61, Piso 1 at sumusunod, na nariyan na sa kanya ang Espiritu Santo at magpahayag na siya ng mabuting balita na makabulag ay makakita, ang mga lumpo ay makakalakad, ang mga bihag ay etc. Pero hindi siya tinatanggap na siya yung ipinangako na Mesiyas na tagapagligtas. Kaya sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 years old, nasabi no, nauna ka pa kay Abraham. Hindi nila naiintindihan yung sinabi ng ating Panginoon na ego eme, ako ay ako nga. Na nagpapahayag siya na siya si Yahweh. At dahil siya yung si Yahweh, siya yung si Diyos na kapiling natin o Emmanuel, na hindi matanggap ng mga Hudyo, ay lalo pang nagbugso ng galit sa mga Hudyo. Sa ating panahon ngayon, tayo'y mga dibuto ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Tayo'y nananalig sa Kanya. Tayo'y naniwala sa Kanya. Pero hanggang saan ba ang ating pagtanggap at pagsabuhay ng Kanyang tinuturo? Madali kasing sabihin na mayroon tayong debosyon sa ating Pong Hesus Nazareno. Madali kasing sabihin na nananalig tayo sa Kanya. Pero may tinuturo ang ating Panginoon sa Ebanghelyo at ang Kanyang turo sa Ebanghelyo ay una sa lahat na tayo ay una na iwaksi ang ating sarili. Ibig sabihin, hindi tayo mag-focus sa ating sarili. Pangalawa, napasanin natin ang cross ng ating buhay. At pangatlo, sumunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya nangailangan ng pagbalik loob, pagbabago. At itong pagbabago, mahirap pong tanggapin ng iba. Madali na tayong magkaroon ng debosyon. Madali lang mga nalangin. Madali magsabi na, praise the Lord, o I love you, Lord. Pero ang ating buhay ba, nagkaroon ba ng pagbabago na kung saan naging Panginoon ang ating Panginoon Diyos sa ating mga puso at sa ating isipan? Kapag hindi natin naging Panginoon ang Diyos sa ating lahat ng bahagi ng ating sarili, lahat ng ating tahanan o pamilya, lahat ng ating mga kalakaran sa buhay, maaring pangalakal man, pagsasaka, pagtrabaho, o saan man tayo pupunta, ibig sabihin dito, hindi natin isinasabuhay ang tipan ng Diyos, ang Kanyang breath, ang Kanyang diatike, ang Kanyang pangako na tipan sa atin o covenant sa atin na tayo ay iligtas kapag siya ang magiging Diyos. Klaro po ito, siya ang magiging Diyos. Kasi karamihan ng buhay natin ngayon, iba na ang mga Diyos sa buhay natin. Kuminsan, ang ating sarili naging Diyos dahil makasarili tayo. Pangalawa, maging Diyos din ang pera, kayamanan, o kaya kung ano yung mga nasabi natin importante sa buhay. Dinidiyos natin ang mga programa, ang mga palabas sa telebisyon, ang mga computer games. Dinidiyos natin ang ating mga cellphone. Dinidiyos natin ang ating mga ambisyon sa buhay. Dinidiyos natin ang mga masamang hilig. Kayong iba ay na-addict na sa bawal na gamot o droga. Ang iba ay na-addict na sa pagsusugal. Ang iba ay magkaroon ng mga halay na adiksyon at hindi na tayo nagkaroon na ang Diyos ay siyang Panginoon sa ating buhay. Ito yung importante makita natin sa ating unang pagbasa. Ako ang inyong Diyos at kayo naman ang aking sambayanan. Maging sambayanan tayo ng Diyos. Kapag isinasabuhay natin sa buhay natin na Diyos ang siyang sentro, ng Diyos ang siyang laging batayan, ng Diyos na siyang laging liwanag ng ating buhay, na siyang ang Diyos na siyang ating gabay, na ang Diyos na lahat para sa atin. Siya ang manguna, siya ang number one, at hindi siya basta kinakailangan lang kung tayo nangangailangan sa buhay. Kailangan na ang Diyos ay siyang Pumapanginoon upang ang Kanyang tipan
ay na ating naisabuhay. Kapag hindi, at ang naging altar natin ay ang telebisyon na, ang ating banal na bagay na dala-dala natin na sana rosaryo o Biblia o nobina ay cellphone na. Hindi talaga Diyos ang sentro ng ating buhay. Magbalik loob tayo. Babalik tayo sa Diyos upang ang kanyang tipan ay ating isabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Isus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa panampalataya patungo sa Ama. At atin pong itutugon, Isus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, may pagkaloob-nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya naway ganap nating may padama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag na mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa na ay makarating nawa sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at manatilihin ang aming panampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay upang ang muli nating pagsasama at mapuspos ng kagalakan. Ling namin ito, sumangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na muna po ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking loob. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng maipagkaloob, mamaling hiyas, inigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaling tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pagitan ni Kristo na aming Panginoon. So baga sakit ng gili mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kay kaysa namang helsi siya awit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbubuni sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisangkos ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na galing na utos, sa turo ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit, kasambahin ang ngalan mo. Ang pasaamin ang kaharian mo, sundin ang lumot sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pupatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan, ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin
kami tulungan mo, Kristo, Kristo ng buhay ko. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging makasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kayo minaugnay sa iba't ibang social media platform na post-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat na naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng pong Jesus Nazareno. Ang Diyos ay gumawa na ng tipan, hindi lang sa pamagitan ni Abraham, tipan na dapat nating isabuhay magpa hanggang ngayon. At ang tipan na ito ay binayaran ng ating pong Jesus Nazareno ng kanyang paghihirap o pasyon, ng kanyang buhay at pagkasakit sa krus at pagkabuhay muli. Naway isabuhay natin ang laman ng tipan na pagbabalik loob, pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat, at pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmahal sa sarili, at pagkaroon ng pagbuklod ng sambayanan ng Diyos na ang sentro ay ang Diyos. Ngayon na po ang puwesbas. Ngayon na po namin taas magya, mga ibagay na puwesbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo sa cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angkan, lalo na para sa mga nangailangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan, may utang na loob na tinatanahon. Basbasan po ninyo ang itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pangitan ng benisyon ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kay makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.